Mga kapuso, hindi raw lalahok ang Autopro Pangasinan sa 3-day nationwide transport strike na magsisimula ngayong araw. Yan ang tinutukan live ni Claire Lacanilaw. Claire, good morning. Good morning, CJ. Good morning, mga kapuso. Ikinasa ng ilang malalaking transport group ang 3-day transport strike na magsisimula ngayong araw, November 20 hanggang November 22. Ito yung kanilang kilos protesta para sa napipintong deadline ng pagbuo ng kooperatiba para sa PUV modernization program. At una nang sinabi ng Autopro Pangasinan na hindi sila lalahok sa transport strike at hindi maapektuhan ng transportasyon dito sa Pangasinan. Mahigit 1,000 tsuper ang papasada ngayong araw. At para malaman ang kanilang sentimiento o reaksyon para sa transport strike at PUV modernization, makakasama natin ang presidente ng Autopro Pangasinan. Walang iba kundi si Sir Bernard Tulyao. Sir, good morning and welcome to Mornings with Jemmy Regional TV, sir. Yes, good morning po sa mga listeners ng Jamie Kaposo. So magandang umaga po. Okay, sir. Sir, kamusta naman po ang PUV modernization dito sa Pangasinan, sir? Well, yung PUV modernization sa Pangasinan, binigyan kami hanggang December 31 para makapag-consolidate. No, pero ang pan natin dito sa Pangasinan, almost siguro 90% ay consolidated na. So wala po kaming problema, especially sa mga transport cooperatives dito sa Pangasinan. Sir, meron po bang fare matrix or increase sa pasahe dito sa Pangasinan, sir? Yung binigay ng Central Office, yung Provisional Authority na piso, yun po, pansamantalang piso yung tinaas. Sir, sa inyo, para sa inyo po ba sapat na po yun na taas pasahe, sir, sa mga katulad na tsuper? Actually, may pending petition po ang national na 5 pesos. Subalit, dahil sunod-sunod yung pagbaba ng presyo ng diesel, so okay lang po kami dun sa piso sa ngayon. Okay, sir. Sir, panawagan na lang po natin. Ano po yung mensahe po natin ngayong umaga, sir? Yes, unang-una, kami nagpapasalamat sa buong hanay ng transport sector sa Pangasinan dahil napagkaisahan namin na hindi sumali po sa transport strike. So sa mga panawagan ko sa mga kasama kong transport driver at mga operator na nagpapasalamat ako, lalong-lalo na yung mga drivers natin. At sa mga pasaheros, wag po kayong mag-alala dahil nandito po yung Autopro Pangasinan na laging umaalala at tumutulong po sa inyo pagdating sa transportasyon. Okay, maraming salamat mga kapuso. Nakasama natin ang presidente ng Autopro Pangasinan, walang iba kundi si Sir Bernard Tulyao. Samantala, naglabas ng executive order ang provincial government ng Pampanga para kanselahin ang face-to-face classes ng ilang paaralan, pampubliko at pribadong paaralan. Nagpatupad muna ng modular classes at online classes para sa mga estudyante. At nakaantabay naman ang LTFRB para sa mga ilang transport group na makikilahok sa transport strike at maaring kanselahin ang Certificate of Public Convenience ang sinumang mahuhuling tsuper na lalahok sa transport strike. At yan muna ang latest dito sa Dagupan City, CJ. Maraming salamat, Claire Lacanilaw.